Iba-ibang reaksyon ng maririnig natin dyan sa issue na yan, ano? Yung si Marcos ay pinahiya sa Australia. Naku po, ano ba nangyari dyan? Tingnan nga natin kung yan ho ba ay tama o mali o ano ba ho ang nangyari sa pahiyaan na yan. Hindi ho kasi si Marcos po ay nagpunta ho sa Australia ho para ho magbigay ng kanyang talumpati. At doon sa kanyang talumpati merong nagprotesta ika nga. Meron nung isang tao diyan na medyo galit na galit at keso daw dahil sa human rights, mga ganyan-ganyan. Kaya ho pinahiya ho si ating presidente. Tapos alam nyo, ako ito lang ho sa akin Ito ho sa aking pananaw lamang po ito Maaring mali ako pero bahala na ho kayo. Ako ho natutuwa na nalulungkot. Ika nga mixed feelings ako Bakit ako mixed feelings tungkol dito? Kasi ho, alam nyo, sabihin naman po nating siyempre, alam naman nyo na hindi natin gusto si Marcos, di ba? Tama ho po, mali. Di ba? Hindi naman po tayo Marcos loyalist. Pero gayon pa man, we have to remember, he is the president. He is the president of our country. Ngayon, kung galit man yung taga-Australia sa kanya, sa totoo lang, medyo may sabi to yun. Kasi sana man lang respetuhin nung taga-Australia yung ating presidente. Bakit to? Kasi ano yun maging sino man yung presidente doon, a little bit of respect. Diba? Pwede naman po kasing you're against. Mas gagalangin ko pa po yung umalis, nag-walk out. May umalis Okay? Mas gagalangin ko pa po yun kesa naman doon sa magpapakita ka ng a little bit of kabastusan. Hindi mo na ginalang yung posisyon. Hindi mo na ginalang yung bansa. Na pumunta doon in a very, very, civilized. Di ba? Pero ginano ninyo. Ako, nasaktan ako bilang Pilipino. Yun o sa akin. Nasaktan po ako bilang Pilipino dahil sandali. So, pag kami mga Pilipino pumunta dyan, pwede nyo nang ganunin. Tama, mali. Pasensya na po Ito ho yung aking opinion. Even if I don't like Marcos, still, di ba? Medyo, kung kayo kaya, pumunta yung presidente nyo dito, magwala yung mga maaktivista, hindi rin ako matutuwa. Ang babastos naman ito mga Pilipino na to. Even if I don't like the president or I don't like the politician na pupunta sa atin, wag naman ho nating bastusin. Di ba ho? We can be civilized and disagree. Wala namang problema ho dun Medyo hindi ko lang gusto yung nangyari na yon. Eto panoorin natin Wait po. Ayan. Iginit ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan magtulungan ng Pilipinas at Australia sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Bumuelta naman ang China sa mga naging joint patrol ng dalawang bansa sa South China Sea. Nasa frontline ng balita ngayon, Maricel Halili. Sa unang pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Parliament sa Canberra, Australia, inungkat ng Pangulo ang usapin ng paglaban sa anumang banta sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng panibagong pagtatangka ng... Dito naman ako natuwa at natawa. Bakit kanyo? Nagpunta si Marcos doon because, alam mo yun, naghahanap siya ng kaalyado, naghahanap siya ng... kaya ka nga pumunta doon para sabihin sa ating kaibigang na Australia na ipinaglalaban namin ng teritoryo ng Pilipinas. Natuwa ako in a sense, sabi ko nga, sampal ito sa ating presidente. You know what, Mr. President? Tayo lang. Wala tayong maaasahan sa ibang bansa. Tayo nagpunta doon para humingi ng kaalyado, suporta. Pero merong mga ilang membro ng parliamentary nila na bastos. Sa madaling salita maging sampal na ho sa atin ito. We can stand on our own feet
pagka kailangan na natin ng tulong sa kanila, tingnan nyo, babastusin tayo ng ganun. Hindi ako ano doon eh. Hindi ako agree doon eh. Kaya natuwa ako kasi sana ma-realize ni Marcos na yung mga quote-unquote na we will support your country in implementing independence. Support? Bastos yung mga kasamahan nyo dyan. Support. Yan ang tawag ko dyan, hindi support. Diba? Yun ang katotohanan dyan. Hindi ho yan support. Support ho ang binigay nila sa inyo. Kaya ako natatawa. Diba ho? Sana medyo kumirot sa inyo ito. Kirot ng konti ba? Ika nga, parang, oops, dali. Humihingi ako ng suporta dito, pero bastos pala ito mga to. Although, hindi naman po lahat. Ha? Hindi naman po lahat. Pero, gayon pa man, hindi din maganda, di ba? Hindi rin sana kinontrol naman nila. Although, ganyan talaga yung minsan, yung mga puti. May pagkaganyan din talaga. China Coast Guard naharangin ang Philippine vessel sa Bajo de Masinloc. Yung mga humihirit dito ng ibang topic, medyo sana ilagay natin sa tama yung ating hirit, no? Kita nyo, nag-uusap tayo tungkol dito kung ano-anong topic yung nilalagay nyo dyan. Ano to? Gusto nyo, kayo na lang magsalita dito. Kayo na lang. Pinangungunahan ninyo yung host eh. Gumawa kayo ng sarili nyong vlog. Italakay nyo dun. Okay? Masyado kayong troll eh. Alam ko naman na it's payday. Alam ko payday ngayon. Ano ba ngayon? March. Hindi na pala. Kahapon, payday, March 1. O kaya yung Thursday. Alam kong payday sa inyo, kailangan nyo isubmit yung mga message nyo na kumukontra kay Banat Bay. Okay, pero dyan, nakikita ninyo na kayo talaga ay bayaran. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenge... Grabe, may ganun ha. Parang simbahan yun ha. Ano yun? Ganun pala dun? Ngayon ko lang narinig yan ha. Ngayon ko lang narinig yan. Sabi dito, wala live si Coach Jarrett, malamang kumubra sa PC. Hindi, pero ako hindi ako naniniwala. Jennifer, pasensya na, hindi ako naniniwala na bayaran si Coach Jarrett. Hindi ako naniniwala. Kasi kung bayaran yan, sana napaayos yun na yung mukha niya. Puro tagyawat eh. Puro stress eh. Hindi, di ba? I mean, kung ano naman, kung bayaran talaga siya, kahit pa paano mawawala yung stress niya, baka bakasyon na lang siya. Yung mukha niya lalo lumubog. Hindi totoo naman, di ba? Hindi, real talk lang naman, ha? Feeling ko hindi. Kahit si Nino. Sorry, ha? Hindi ako naniniwalang bayaran niyo. Bakit papangit ng papangit? Kasi kung bayaran ka, medyo papogi ka ng papogi. Kasi gumaganda, ang gumaganda lang sa kanya yung background niya eh. Pero yung mukha nila palubog ng palubog eh. Parang, ano nangyari eh? Ay, hindi ako naniniwala. Totoo yan. That we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Dapat din daw na magtulungan ang Australia at Pilipinas para matiyak na di mananaig ang mga aksyong walang respeto sa batas. Isang Australia sa dalawang bansang may visiting forces agreement sa Pilipinas. No single... Ayan, sabi, yung mga reaction na, I know that. Yan yung, Yan niya yun. Yan nakuha ng mga itim yan eh. Kanta ni ano yan? Ni Asher yan. Yay! Ang dugit nyo talaga? force can counter them by themselves. This is why our strategic partnership has grown more important than ever. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades. Pero panoorin nyo, maganda yung yung alam mo naman si Jojo de Guzman, may pabilog-bilog na namang nagaganap. Expertise niya magbilog-bilog eh.
Panoorin nyo yung video niya tungkol dyan, ha? Kasi mas dinetalye na. Hindi ko na dinetalye yung bilog-bilog niya. Ayun na lang manood sa kanya, kay Jojo de Guzman. Okay? Yung bilog-bilog niya. Actually, akala ko nga, bibilugan niya pati yung ipis eh. Jojo de Guzman, alam mo, magandang i-topic mo. Yung, surot sa naiya. Tsaka mamaya, may daga. Ayun, ha? Tapos bilog-bilugan mo rin. Asan yung surot dito? Hindi para makita ninyo kung saan lumalabas yung surot. Sabi ko, bagay itong gawing topic ni Jojo de Guzman, may pagbilog-bilog ng ganun. Yeah? Talay. Sins. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. But an alam mo ko ako sa'yo, alam mo, President Marcos, meron ako suggestion. Ito, para lang, may pera naman kayo eh. Sigurado ako marami naman pera yung opisina ninyo, di ba? Marami naman kayong pera eh. Bumili kayo ng yung Apple Glass ba yun? Anong tawag doon? Yung Apple na sinusuot? Usong-uso ngayon yun eh. Yung Apple Vision ba yun? Oo, ganun. Kesa sa nahihirapan kayo magbasa, di ba? Hindi nyo naman madala lagi yung teleprompter nyo. Ganyan. Kung nakaganon kayo, ayun, yung Apple Vision, ayun. Meron doon, makikita nila yung mata mo. Tapos nakatingin ka lang ng ganyan, tapos doon nandun yung script mo. Diba? At the same time, malay mo, kunin kang endorser ni Apple. Ganon yun. Kasi makikita yung mata eh. Ganon kaganda yung Apple Vision na yun. Kaya lang kamahal kasi umaabot ata ng almost 200 eh. Asan doon pwede mo pa kang i-click-click yun eh. Gaganon-ganon ka pa. Diba? Next page. Alam mo, totoo lang advance mag-isip ang mga Indiano. Bago pa na-invento ng Apple yung Apple Vision nila, meron na na-invento yung Indianong ganyan. Mga Indiano, mga ganon, di ba? Nililipat yung page. Palipat-lipat. Kasi binabalik-balikan, hindi nila mabasag, mga ganon-ganon tuloy. Talay. Dagdag pa ng Pangulo, importanteng mapanatili natin ang freedom of navigation at depensahan ang United Nations Convention on the Law of the Sea. The protection of the South China Sea as a vital, critical global artery is crucial. Di ba ang hirap niyan? Kung Apple Vision yan, nakatingin ka ng diretso kung Apple Vision yan. Di ba? The preservation of regional peace and, I dare say, of global peace. Sa isang press briefing, natanong ang Chinese Foreign Ministry tungkol sa joint patrols ng Pilipinas at Australia sa South China Sea na unang isinagawa noong Nobyembre. Ayon kay Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, maayos naman ang sitwasyon sa South China Sea. Giit niya, hindi dapat nakapipin. Tama. Naano rin yan. Na-predict din ng mga Arabo yan. Ha? Yung Apple Vision kasi ginaganon-ganon mo yung yung screen yung mga Windows dun eh. Yung mga Arabo na predict din yan. Why like this? Why like this? Why? Parang lagi may binubola-bola. Sala ang maritime security cooperation sa ibang bansa at makagulo sa kapayapaan sa rehiyon. Sa isang joint press statement naman, inanunsyo ni PBBM na lumagda ng 3 kasunduan ng Pilipinas at Australia. Anong kasunduan yan? Anong kasunduan yan? Memorandum of Understanding sa Enhanced Maritime Cooperation. We'll also continue our maritime cooperative activities as regional partners committed to doing our part to sustain peace and stability in our region. Meron ding MOU. Grabe naman ito isang protect BBM. PBBM, keep up the good work, our beloved, we support the Philippine government. Talagang protect BBM. Bakit? Mahinang nilalang ba si BBM? Kailangan protektahan mo pa? Hindi ba pwede yung mga guardian na lang niya mag-protect sa kanya? Kailangan ikaw pa talaga mag-protect? Mahinang nilang lang ba ang presidente nyo? Ay, presidente natin pala? Kailangan talagang protect BBM pa? Sign of insecurity yan. Hindi, alam mo, sa totoo lang, sign of insecurity yung ganyan eh.
Yung, di ba, yung pagka mga jowa ninyo, yung panayang kapit sa inyo, yung parang laging gusto magpaprotekta sa inyo, sign of insecurity yun. Walang biro. Ibig sabihin nun, talagang hindi, dito ka lang, akin ka lang, ako, protektahan mo ako. Baka mapunta ka sa iba, ganun. Hindi, pag may nakakasalubong akong ganun, sinasabihan ko, hindi ko agawin jowa mo, hoy. Kung makakapit kasi. Yung mga jowa na akala mo agawin jowa nila, may ganun eh. Yung akala mo, bayot bay, ikaw yung feeling tama lahat sinasabi mo. Abay, syempre. Kung naman feeling mali ako, ba't pa ako nagbablog? Isipin mo, feeling ko mali ako, kaya binablog ko lahat to. Ano ba naman katangahan yun? Ano naman yung... Sige nga, tanungin ko nga kayo, feeling mo mali ka lagi, magbablog ka pa? Hina ng utak nitong tanso na ito. Para sa pagpapalakas ng kooperasyon sa cyber and critical technology at competition law and policy. Sa gitna nito, nagprotesta si Australian Senator Janet Rice. Binatikos niya ang lumalalaraw na korupsyon sa ilalim ng Administrasyong Marcos at pati ang extrajudicial killings. Nakiprotesta naman sa labas ng Parliament si Senator Jordan Steele John. Kasama niya rito ang Australian Filipino community. Salamat, June Hensley. Nagrally rin si Senator David Shoebridge. Sabi naman niya, nagagamit ang Parliament sa Ako okay pa sa akin yung nagrarally sa labas. Pero dun habang nagsasalita ang presidente, hindi ako agree dun. Pasensya na kung iba ang opinion ko doon sa mga anti-Marcos vloggers ha. Ano kasi ko hindi ko tinitingnan. Nung nagpunta si Marcos to, nagpunta siya representing the Philippines. And whether we like it or not, we have to accept that fact that he is the president of our country. So, pag nagpunta siya doon, bit-bit niya ang ating bandila. Kung babastusin siya ng habang nagsasalita, ito'y hindi lamang pambabastos kay Marcos, ito'y pambabastos sa ating bansa. Okay lang sa akin yung sa labas. 'Di ba? Okay lang magprotesta sila. Yan ay democratic country. Maaari mong gawin yan, freedom of speech. Pero pagkakaharap mo yung tao, wag kang bastos. Ika nga, maging sibilisadong tao ka. So hindi ako agree doon. Pasensyaan nyo na kung medyo doon sa part na yun, hindi po ako agree. Agree doon sa ganong klaseng kabastusan. Kasi, kunwari si Pangulong Duterte yun. Tas may nagprotesta rin ng ganon. Malamang yung protesta nun, ganon din. Diba? Diba masasaktan tayo? Kunwari, presidente pa si Pangulong Duterte nun. So, dapat hindi tayo double standard. Kung nasaktan tayo dahil presidente si Pangulong Duterte at ginawa yun, mainis tayo din kung kahit sa iba pag gawin yun, kahit hindi natin kakampi, hindi natin gusto yung presidente. The mere fact that he is the president of our country, huwag naman bastusin. Yun lang sa akin. Nilinis ng reputasyon ng politikong sangkot sa mga pang-aabuso. Habang si Senator Barbara Pocock bumuwelta na, di dapat iniimbitahan sa Parliament ang aniyay mga abusado sa kapangyarihan gaya ni Marcos. Wala pang tugon ng Ayan. Okay. Ito may papakita lang ako sa inyo ha. Ito. May nag-comment pala, sabi nito, sagutin mo si Direk Freddy, mali daw yung ipagtanggol mo kay PRRD. Sino ba yan? Huyu sa akin yan. Hindi ko kilala yung animal na yan. June Hensley, salamat po. Ito. Ito, may papakita ako sa inyo ha. Tingnan nyo to. The next performance will start momentarily.